This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan at magandang umaga po sa inyong lahat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Sa muli po, Sabado na naman at ito ang inyong Kuya Carlo para sa ating palatuntunang may kasama ka. Yung pa rin po, mamimiss natin ang boses ni Kuya Joas dahil sa araw na po ito ay i-admit po siya sa hospital. Mamaya i-detalye ko yan. Wala po, hindi po natin kakasama ngayon si Kuya Joas. Pero ito pa rin. Tuloy pa rin ang laban dahil nandito si Kuya Carlo. Basta Sabado, alam na yan. Ang programa natin ay ito po yung binibigyan po natin ng kahalagahan, ang kamalayan tungkol po sa mga kapatid natin na may mga kapansanan. Ito pong programa na to ay hindi lamang po para sa kanila, para po sa ating lahat ito. Yung po mga may pamilyang, may mga kamag-anak, may kasama sa bahay na may mga kapansanan o sa inyong barangay o sa inyong opisina. O ito po ay kailangan natin minsan pag-aralan dahil paano ba tayo makikipagsalamuha sa kanila? Paano ba natin sila bigyan ng halaga? Yun po yung ating gusto may abot sa ating palatuntunan ito. Kaya nga po, welcome tayong lahat. At sa ngayon, gusto ko pong batiin ang lahat po ng nakikinig sa atin via Facebook Live sa 1116 DXAS. Imbitahin niyo po yung po mga nakikinig sa radyo, imbitahin niyo po ang inyong mga kababayan, kakilala, o share natin ang ating mga videos, sa ating link, para hindi lamang po sa programa may kasama ka. Dami po tayong mga programa dito na nagbibigay po ng talagang it's worth listening, Kaya welcome po kayo sa ating palatuntunan. Mag-post lang din po kayo, mag-comment kayo sa ating Facebook page para po magkaintindihan tayo kung paano pa namin kayo mapaglilingkuran ng mas maayos. And then at the same time po, kung kayo naabot kayo ng aming cellphone, lahat naman kayo, at least alam nyo po yung cellphone number natin sa 0916-296-6625. Isang malaking bagay po ito sa amin na malaman na nariyan kayo. Buenos dias con el diaton mga hermano, hermana, Kinasambuanga City. Y también allí na Basilan. Alegre kami que tali ustedes. Tan junto ka namon. Y mga de baluno, sabi na sa tiempo, ta prepara ustedes kay mucho allí mga selebrasyon ta sucede basta Mayo. So alegre kami, sabi que tali ustedes. Mrs. San Luis, good morning ma'am. Thank you na dito yung mga text ka namon. Itambien aquel mga hermano dito na kina East Coast, ina West Coast sa Zamboanga City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligaya po kami dahil nandyan po kayo para sa amin. Well, yun nga po, ikwento ko na po muna tungkol po kay Kuya Joas. Si Kuya Joas po ay i-admit po siya sa hospital, at i-opera siya ito naman ngayon sa gallbladder ang operasyon niya. Alam niyo, nakita ko to sa edad niya yan. Sabi ko, nung panahon ng edad kong yan, meron akong 5 operasyon na daraanan sa edad mong yan. Yan po, kung gusto niyo malaman, sekreto na yon. Ang dami kong nadaanan ng operasyon sa aking katawan. And kailangan po niya ng ating mga panalangin. Alam niyo, ang ating basta pag sinabi nating operasyon, talagang kailangan natin ang prayer dyan. Hindi lamang pag-pray natin yung mga doktor na hindi sila magkakamali o hindi nila magagawa ng basta gagawa na lang yung mga operasyon. Ang dami kasi mga pwede mangyari. Kahit hindi na po kasalanan ng doktor, mga infection o ano mang mangyari. So pag-pray po natin.
Meron po mga alam ko kayong lahat may mga alam na kayong may eksperyensya. Nung ako nga nag-oopera, ilang operasyon sa akin. Pero yung isang major operation na kailangan talaga akong isa sa mga major operations na dinaanan ko na kailangan talaga akong patulugin. May mga yung anesthesiologist lumapit ho talaga sa akin, nagsabi, nagpakilala, galing po talaga basta yung mga yung pribadong ospital, pero magalang yung mga doktor ngayon. Nagpakilala na siya yung anesthesiologist, nagtanong siya, and relax lang po kayo. Tapos pinakita ko yung aking agam-agam, sabi ko, Dok, alam niyo po, madami po akong naririnig na pag tinutusok ng anesthesia, hindi na nagigising, nakukumatos. Sabi niya, kayo naman po. Kaya nga po, bali alam niya, nakita niya na parang meron akong agam-agam, anxiety, ganun. Sabi niya, kaya niyo po, patutulugin ko muna kayo ngayon para makapag-relax kayo. Meron siyang mga ginagawang gano'n. No? Pero again, we really need to pray for the operations. Meron pa nga isang panahon hindi sa akin yung nangyari. Nung may operasyon, nandun ako sa hospital, biglang nag-brown out. Biglang mo sa gitna ng operasyon, biglang nag-brown out. Hindi naman matagal. Po. Automatic kasi yung sa hospital na inoperahan ako, meron sila agad yung automatic feeder, yung generator nila andar. Pero yung nga po, kahit sabi mo mga 5 seconds lang na wala ang kuryente, malaking bagay yun kung nandun na hinihiwa na kayo ng doktor. Kaya ipag-pray po natin si Kuya Joas. Kailangan niya po ng ating support. Alam ko mararamdaman niya po. Malaking bagay po yung prayer. Maniwala kayo sa akin. Hindi naman natin siya kasama, pero mararamdaman niya yan na may nagmamalasakit, may nagmamahal sa kanya. So yun po, again, hindi pa po yung operasyon sa kanyang mata. Yung po sa kanyang mata, kailangan po talaga ng donor yon. Pag-pray ho natin na magkaroon po ng donor. Yun naman kasi sa kanya, sa kanyang operasyon sa kanyang mata, kay Kuya Joas, nagkakaroon lamang po ng donor yon kung meron pong namamatay. Yun po, tapos magdo-donate ng kanyang cornea, parang gano'n, po. So, pag-pray pa rin po natin. Alam ko, kahit anong sitwasyon, si Kuya Joas, patuloy siya nagbibigay ng inspirasyon. Inimbita nga po namin kayo na tingnan nyo yung kanyang mga videos, ang kanyang TikTok, ang kanyang dito sa Facebook. Is a source of encouragement to others by how she shares yung pong mga pananalita niya. Hindi pa rin po natin may pagkakaila kung kayo po ay nanonood sa mga video ni Kuya Joas. Bulag na nga siya, pero meron pa rin po siyang cleft palate, po. Operado ho siya. Aki pa kanato na nagsabakano, kel rompido di suyo labio, salina na risas na boca, nansi na kalele, pero yung opera ko nila, buenamente elita conversa. So, yun po, madami din po nangyayari sa buhay ni Kuya Joas. Kaya, let's pray for him. Again, yun po, kaya nga sinabi ko sa inyo kanina na yung ating programa ay isa pong kamalayan para sa ating lahat. So yun po, nagkakaroon po tayo ng pagmamalasakit sa isa't isa. Ganoon din po dyan sa inyong mga barangay, sa inyong tahanan. Bigyan ho natin ng konting pag-alala, pagtsaga, pagmamahal ang ating mga kapatid na may mga kapansanan. Well, sige po, bago tayo magpatuloy sa ating mga discussions, punta ko muna tayo sa ating devotional. Alam niyo po yung ating devotional ay importante po ito dahil po yung ito po yung nagbibigay sa atin ng ating pundasyon sa ating mga tinatalakay. Alam niyo po, meron pong binabanggit dito sa Romans. Ang topic ho natin this week, itong weekend na to ay tungkol po sa
pinag-usapan natin, si Kristo ba o si Krisis? Christ or crisis? Saan po tayo ngayon? Sino ba yung kasangga natin? Sino ba yung pinaniniwalaan natin? Alam niyo po, mula noon, ang dami ko na hong narinig yung mga, mula nung ako'y kabataan, meron na po mga crisis na dumaan dito sa ating bayan. Maging kung makikita mo sa Biblia din, ang mga crisis nila talagang medyo matindi po. May panahon ang crisis nila ay pero mo hindi po umuulan. 3 kalahating taon, 3.5 years walang ulan. So mga ganun po, that's a crisis indeed. Pero ito po yung ating dito sa atin, iba-iba ho, lalo na dito sa Sambuang, sa atin sa Mindanao. Hindi ho sa mga sakuna. Ang sakuna o dito sa atin, di ba, dalawa naman yan eh. Isa yung natural. Kapag ang nature na po ang nagbabadya ng masamang panahon, yan, natural calamity yan. Pero meron din naman kasi mga man-made calamity. Yun po yung hindi natin, pwede ko sana natin makontrol. Halimbawa po yung nangyari sa atin dito sa 2013. Man-made calamity yun. Na nagkakaroon ng kaguluhan sa sangkatauhan. Anyway, yun po yun. So, yung mga calamity ho, talagang dadaan tayo dyan. Pero paano ba natin haharapin yan? Yun po yung dapat natin isipin. Paano ba natin haharapin ang ating mga crisis sa ating buhay? Well, yung po yung pag-usapan natin. Ang ating pong Bible verse na pwede natin tingnan ay makikita po natin yan sa Romans chapter 8, na kung saan sinasabi po sa Romans chapter 8 verse 35. Ito yung unang verse lang na babasahin natin. Nagtanong po si Paul, sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine, nakedness or danger or sword? Tinatanong na po ni Pablo, sino pa makapaghiwalay sa atin? Pero dito, dinitalye ni Saint Paul na ang detalye dito ay sakuna ba o yung kawalan, danger, gera? Ito ba ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos? Nagtatanong po siya. Ganoon din po. Sino ba yung pinaninindigan natin? Sino ba yung tinatayuan natin ngayon? Kapag kung sino daw yung nasaan ba yung focus natin? Are we focusing on the crisis? Kapag kayo ay nagdadrive ng sasakyan, alam nyo na may crisis sa gasolina. Napakamahal na ho. Kung regular ho kayo nagkakarga ng diesel especially, dati yung meron certain amount, nilalagay ko, full tank na. Ngayon, kalahati pa lang. Parang gano'n eh. So, alam po natin na meron pong nangyayaring hindi maganda. Pero paano po natin? Paano ba tayo humaharap dyan sa ating mga nangyayari dyan? So, yung makikita nyo po, sabi din dito sa verse 38, sabi niya po dito, 38 and 39. Sabi po nito ni Paul, pinatuloy niya, sino ba makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang sagot niya po dito, for I am convinced, kumbinsido daw po siya, na sabi niya, for I am convinced, neither death nor life, neither angels nor demons, neither present or future, nor any powers. O nung una, sinabi, yung una makita natin, no? Parang yung verse 35, parang mga natural lang yun, mga kaguluhan, mga gera, kawalan. Pero ito naman dito, sa verse 38,
walang makapaghiwalay sa anghel man yan o demonyo man yan, yung sa kasalukuyan o sa hinaharap o kahit anong kapangyarihan. Sabi niya, sa verse 39, sabi niya, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So, dapat po meron tayong kapanatagan sa ating pinag-aaralan ngayon. Kung kahit anong crisis man yan, dapat walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. Dahil bakit hindi tayo dapat maghiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Hindi ho, wala ho sino makapaghiwalay sa atin yan. Pero dahil sabi niya, if you remember, kailangan nun natin yun, panindigan ang ating, yung faith natin sa ating Panginoon. Dahil, if you remember, kung maalala niyo po, sabi ni King David, sinong siya ay si Haring David, ang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi niya, sa Tagalog pa, ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan pa. Ibig sabihin, wala na akong problema, wala na akong hinahangad, dahil lahat ng bagay ay nasa Kanya. Siya ang kasama ko. Ibig sabihin po, kasama mo ang Diyos, parang kung siyang, alam niyo, meron pong Bible verse din sa Isaiah na sinabi niya, He is the everlasting Father. Yung everlasting Father na sinasabi niya doon sa Bible, everlasting, walang katapusan. Ang natural nating tatay, bound siya ng age. Ano po, pag tumatanda ng tatay natin, yun, kukunin na siya ni Lord, mamamatay na sila. Pero ang ating Panginoon po, He is an everlasting Father. Wala ko siyang kamatayan. So ito, ay namimiss ko yung tatay ko dahil lahat ng pangangailangan namin, sisiguraduhin niya na matutugunan niya. Kung hindi niya man matutugunan, meron siyang sakripisyo yung para sa kanya, ibibigay niya para sa amin. Yun, natural na tatay yun. How much more is our everlasting Father? Kaya nga po sabi ni David, sabi niya, the Lord is my shepherd. Nung sinasabi niya ito, yun yung deklarasyon niya. Kahit anong kailangan ko, kahit ano man yung sakuna, kasama ko ang Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, He owns everything. Siya yung nagmamayari. So, yun yung dapat yung panindigan natin. Lord, ikaw yung kasama ko. Hindi nakabase sa natural, sa kapaligiran, ang aking sustento, ang aking paano ako mabuhay. Doon po tayo nagkakamali minsan hindi ho may mga tao nagsasabi, kayo naman kasi mga prayer na kayo ng prayer, hindi kayo nabubuhay sa natural, sa natural world. Well, we are here in the natural world. Nandito tayo sa natural na mundo at namumuhay tayo dito. Pero hindi lang tayo nagpapa-apekto sa natural. Bakit? Mas eternal po, mas real, mas totoo yung spiritual kaysa sa natural. Ang natural po, kumukupas yan, lumalampas yan, nawawala yan. Pero ang eternal, ayun po sa spiritual things. So yun po, katulad ng ating Panginoon, naniniwala tayo sa Kanya. So kahit ano nangyayari dito sa mundo, ayaw natin magpa-apekto. Of course, naapektuhan tayo, pero sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang magprotekta sa amin. Si Jesus mismo, sinabi niya yon. In this world, we'll have tribulation. Sinabi niya, madaming kaguluhan dito sa mundo. Magkakaroon kayo ng problema dito. Pero, huwag kayo mag-alala. Pinagtagumpayan ko na yung mundo na yan. So yun po, ibig sabihin, sa gitna ng ganitong nangyayaring sakuna, huwag tayo mag-alala. Alam mo talaga, hindi tayo iwanan ng ating mga Amerikano pa, tinatawag, we will not be, hindi daw tayo iwanan ng ating Daddy God. Ang tawag nila ng Daddy God. Sa original translation, our Abba Father. Tayo naman, hindi tayo iwanan ng ating tatay na sa langit.
sasamahan niya tayo kahit sa anumang mga sakuna. So, yun po yung ating devotional sa araw na ito na sinasabi natin na the Lord is my shepherd. Sinasabi ni Paul, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Crisis ba? So yun po yung tinatanong natin ngayon. Sino yung tinitingnan mo ngayon? Kapag natinitingnan mo yung crisis, talagang maglulugmok ka. Pero kung titingnan mo, ituon mo ang iyong paningin kay Kristo, hindi tayo magkakaroon ng crisis. Nandyan man yung crisis, pero thank God for Christ. Dahil yung sinasa last Saturday, yung po yung atin in famine, we can flourish. Sa gitna ng sakuna, pwede tayo maglumago. Nakita ko natin yun, God can bless us in the midst of crisis. Importante lamang po yung tayuan po natin yung sinabi ng ating ang Biblia. Sabi ni Paul, no one, nothing, walang sino man makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dahil pag nandiyan ka sa pag-ibig ng Diyos, sulit. Sabaw pa lang, ulam na, parang gano'n. Hindi na ho, huwag ka mag-alala kapatid. Sa gitna ng nangyayari sa palibot, sa gitna ng sitwasyon ng iyong buhay, sa iyong kalagayan, sa kalagayan ng pamilya mo, nariyan ng Panginoon. Hindi galing sa mundo, ayuda na matatanggap mo, kundi ayuda galing sa Panginoon. Huwag kang magsalig sa ayuda na galing dito sa ating kapaligiran, sa ating gobyerno. Limitado yan, mauubos yan. Pero pag ang ayuda mo galing sa ating Panginoon, hindi lamang yan para sa iyo, magagamit mo pa yan para ikaw din ay magiging daluyan ng pagpapala sa iba. Hindi kulang, hindi sapat, sobra-sobra ang pagpapala ibinibigay ng Diyos para ikaw din magiging daluyan ng pagpapala sa iba. So, doon po lamang ang ating devotional for the day. Sa ngayon po, let us take a moment to break and let's listen to this beautiful song, isang magandang awit. Kung kayo po ay nasa Facebook, makikita niyo po napakaganda ho yung ating video ng ating mga awitin. Magbabalik po ako makalipas po ng awiting ito. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko,
Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS sa programang May Kasama Ka. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Carlo. At kasama niyo po sa isang oras mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ang FEBC po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ang FEBC din nga po ay hindi po siyang commercial, non-commercial, but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Kung nais nyo po maging kabahagi ng ating radio ministry, i-scan nyo lamang po ang QR code ng ating mga bank accounts at ng ating GCash para po sa inyong mga donasyon. At kung kayo po ay nakapag-donate, mangyari po lamang mag-message kayo sa amin para po formal kaming magpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong partnership ng ating radio ministry. Ayan. At nagbabalik nga po tayo sa ating palatuntunang May Kasama Ka. At maraming salamat talaga sa ating partner, si Kuya Roland Alfonso. Siya po yung nasa ating himpilan. Alam niyo po, mahirap po talaga pag wala kang nakikita. Kanina nabanggit niya sa akin. May panahon po kasi dito sa programa natin, salita na pero yung po pala ay nakamute ang aking mic. Mabuti na lang medyo malakas ang aking speaker at narinig ko ngayon po nagsalita si Kuya Roland, sabi niya, nakamute po ang inyong mic. Kaysa magdadaldal ako na magdadaldal, hindi nyo naman pa rin narinig pala. So thank you talaga sa partnership ng ating mga technicians. So maraming salamat sa inyo. And yun nga po, nagbabalik po tayo sa ating discussion. Kung napapakinggan nyo po yung awit natin, pwede nyo po yan i-share sa iba, sa ating mga kapatid na may mga kapansanan. Alam ko, mabibless po sila sa mga awit na narinig nila mula po dito sa ating palatuntunan. Yun po, yung discussion natin sa araw na to ay po tungkol sa Romans na binanggit natin. Romans chapter, Romans chapter 8 na si Paul mismo nagsabi, who can separate us from the love of God? If you remember last week, nabanggit din po namin na tungkol po sa yung sa famine. Pag sinabi natin famine, yung sakuna, tagtuyo, natural calamity o maging man-made calamity man yan, pero pwede pa rin po tayo magtagumpay. Pwede pa rin tayo umasenso, umunlad. Mahirap po, minsan may mga nagsasabi na ang mga sakuna ay
ah, talagang hindi na natin kayang bumangon. Pero nakita po natin yan dito sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino. Kahit anong bagyo, alam niyo ba sa buong mundo, ang ating bansa, bakit kaya tayo dito dumadaan at dumadaan ang mga bagyo? Madaming, sa totoo lang, may mga tao natatakot. Gustong-gusto nila ang Pilipinas, mga foreigner, pero hindi nila napupuntahan dahil ayaw nila mag-settle dito dahil nga po, dinadaanan ng bagyo palagi. Pero parang paraiso pa rin po para sa marami. At maging ang tinitingnan ng mga karamihan, mga ibang bansa ay grabe ang hospitality, ang tiyaga, ang pagmamahal na ginagawa ng mga Pilipino. Kung maging dito sa atin, halos taon-taon, madaming bagyong dumadaan. Pero nagtatagumpay pa rin po tayo sa mga nangyayari sa atin. So, yun po. Ang sunod na tanong dito, anong dapat gawin? If you remember, kung naalala niyo po last week, nabahagi ko rin po yun, na sa gitna ng famine, in the midst of famine, pwede tayong hindi lang to survive. God does not like us to survive. Hindi lamang tayo mabuhay, kundi gusto ng Diyos na tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala para sa iba. Tayo yung magiging solusyon sa problema. Hindi ikaw yung parang nag-aantay ng tulong, kundi ikaw yung magiging solusyon. Channel of God's blessing nga, ika nga sa English pa, na tayo po'y magiging daluyan. Pero paano? Paano mo masasabi? Alam niyo, maging tayo nga sa sektor ng may mga kapansanan. Akala natin na tapos na yung panahon ng tingin sa atin, tayo yung palaging inabot ng tulong. Tayo yung inaabuluyan. Hindi. Sa ngayon, tayo na po ang nagiging parte ng lipunan para tumulong sa pag-unlad, sa pag-asenso. Madaming kaparaanan po yan dito sa ating himpilan. Ang isa pong turo talaga sa atin na talagang maging masunurin sa batas. Yung nga po, maging masunurin tayo sa batas at yun nga, sa pamamagitan yan, tayo po ay nagiging daluyan ng pagpapala. Yun po yung tinuturo dito sa ating himpilan sa DXIS. Kaya yung mga income tax, kailangan talaga natin gawin yan. Parte na ng buhay natin yan. Maging tulong tayo. Kung sa natural sense naman, sa bahay, paano ba tayo, kung ikaw ay nasa bahay, naka-wheelchair ka lang palagi, meron tayong basta ang kaparaanan talaga dyan, hindi ka dapat magiging pabigat sa iba. Palagi ang katanungan mo, yung paano ba ako magiging, how can I be of help to you? Kung baga sa English pa, natutuwa po ako sa mga taong gano'n nagtatanong sa akin, how can I make your life easier? How can I be a help to you? Paano ba ako magiging makatulong sa'yo? Ang sarap po pakinggan, kahit sabi mo sinabi lang nila yon. Pero kung ang bawat tao po, yun po yung pananaw na tayo po ay gusto nating iniestima natin, yun po yung values na tinuturo talaga. Na huwag mo munang isipin ang sarili mo. Esteem others higher than yourself. Yun po yung sabi ng ating Panginoon. Bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng halaga ang iba kaysa sa sarili mo. So, yun po yun. Yun po yung way of life na kailangan natin. As you do that, makita mo yung mga kabigatan na nararamdaman mo, para sa iyo hindi na yung magiging mabigat. Kahit sabihin sa gitna ng ikaw mismo nangangailangan, pero ikaw yung gumagawa ng kaparaan para matulungan ang iba. Sa psychology, sabi nila to, yung nawala daw yung focus mo sa sarili mo. Hindi mo na nakikita yung peril o yung kahirapan o yung nangyayari sa iyo. Dahil ang attitude mo is towards helping, ikaw yung tumutulong. Sa ganung paraan lang din. Isipin mo yan. Meron nga po isang nanay na sinasabi niya, kami mga nanay,
hindi naman hindi naman namin yung parang madaming nagsasabi sakripisyo, pero may isang nanay sabi niya, hindi naman sakripisyo yung ginagawa ko. Ginagawa ko naman yun dahil mahal ko yung pamilya ko. Eh, ang sa kanya po, he only eats twice a day. 2 beses lang. Sabi niya, bakit? Ba't ako mag-almusal kaysa akong kakain yan, ibigay ko na yan para sa aking mga anak. Parang gano'n. Dahil ginagawa niya yun, mas maganda ang kanyang pangangatawan. Mas healthy siya dahil, yun nga, sa halip na para sa kanyang pagkain, binibigay niya sa iba. O tip lang po yun sa atin. Kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, sa totoo lang, mas nakakatulong pa yun sa atin. Mas maganda ang iyong disposisyon sa buhay. Mas maganda ang pananaw mo, ang focus mo. Ito yun, yung pag sinasabi nila yung mental health. May mga madaming taong namomblema sa kanilang pag-iisip. Alam niyo po minsan kasi yan, pati po sa nabasa ko, dahil masyado po sila nagiging focus sa paligid at sa kanilang sarili. Pero kung magiging focus mo ang paligid mo, paano ka makatulong sa iba, yun po yung mas maganda. Dahil hindi mo nakikita ang iyong sarili. Hindi ka na nagiging self-centered at saka hindi ka na yung parang self-pity. Nakakaawaan mo ang iyong sarili. Tuloy, ang tingin mo na hindi mo na kaya ang lahat. Yun po yun, thinking others, esteeming others higher than yourself. Yun yung isang kaparaanan para magtagumpay, mag-flourish in the midst of crisis. After all, yun naman din po kasi yung instruction ng ating Panginoon. Pangunahan, if you remember, may panahon na minsan hindi naiintindihan ng mga tao. Ang sabi ng Panginoon, kapag mayroong naghiram sa'yo, huwag mo nang bigyan ng isa, gawin mo ng 2. Kapag humingi sa'yo na samahan sila ng 1 kilometro, gawin mo ng 2 kilometro. O tapos, sabi niya, love your enemy. So, di ba? Parang pag iniisip mo, mahirap yan gawin sa iyong nararamdaman. Pero yung love has nothing to do with feelings. Gawin mo lang. Makita mo, di wala ka ng sama ng loob, wala kang unforgiveness. Mas nakakabuti sa'yo yun. Yun po yun. Parang nakakatawa. Parang sa ibang mga tao, ang tingin nila sa mga bagay na ito irrelevant. Pero hindi mas relevant yung principles na tinuturo sa atin. O ito, for example, ngayon sa gitna ng crisis ng gasolina, ayaw mo magdala ng sasakyan dahil mahal ang gasolina. Pero may nakita kang kailangan gamitin mong sasakyan, pero yung kapitbahay mo din, kailangan nilang mag-commute. Isama mo na, sayang naman yung biyahe mo, ikaw lang, isama mo sila. Yung na nire-release nila, ay maraming salamat sa iyo. Yan po ay hindi na lang cliche o parang lumalabas lang sa bunga natin. Alam niyo po, pag may nagsasabi sa iyo ng thank you, ito po ay nagre-release ng hindi lamang good vibes. Ang term natin yan, good vibes. Hindi ho, ito ay nagre-release ng spiritual blessing din. Pag ginagawa natin yan, it's more blessed to give than to receive. Parang lumalabas na ganyan. Just being, if you want to flourish in the midst of crisis, kung gusto mo sa gitna ng crisis na magtatagumpay ka, be a blessing to others, be a source of encouragement. Nawawala na ho sa ating lipunan ngayon yung pong attitude of nagbe-bless, kinukuha ang mano ng mga nakakatanda at ilagay sa ating noo. Ang unang tingin ng iba niyan, respeto lang, gano'n. Parang gano'n lang. Pero alam niyo po, kapag yung sa amin nung una, pag kinukuha mo yung kamay ng nakakatanda sa'yo at hinahalik mo o nilalagay mo sa iyong noo,
actually hinihingi mo yung blessing nila. Nire-respeto mo sila, pero meron silang nire-reciprocate. Meron po silang nire-release na blessing. Ang naalala ko yun sa aking mga lola, dalawang bagay sinasabi nila. Minsan sinasabi ng lola ko, Diyos te bendiga, na Chabacano pa. Kung sa kalkere, ala Diyos te bendiga, God bless you yun. Hindi yun malalim na Chabacano. Diyos te bendiga, God bless you. Minsan tabi, Diyos te del wisyo, God give you wisdom. If you keep on asking the blessings or respecting the old people, kapag nire-respeto natin sila, makikita mo merong blessing sa'yo dahil nire-release nila yung blessing ng Diyos. So, yun po. If you want to flourish, if you want to grow in the midst of crisis, stay with Christ. Follow Christ's principle. And crisis, wala yan. Para sa kanila lang yan. Hindi yan para sa'yo. Dahil kapag sinusunod mo yung mas sinasabi ni Kristo, crisis has nothing to do with you. In the midst of crisis, you will prosper. You will not suffer, but you will prosper. Yun. And yung magiging maganda yung takbo ko. So ngayon, sige daw, tingnan natin. Ikaw ngayon, nandyan sa bahay. Ano ba yun? Gusto namin malaman kung ano yung nangyayari sa'yo. Pwede ka maging blessing, kapatid. Kung dati, pagbangon mo sa higaan, inaasahan mo ibang tao magligpit ng iyong higaan, mga gano'n. Hindi, no? Subukan mong gawin yan para sa iba. At subukan mo rin. Kaya pa naman ng iyong kamay. Kunin mo yung walis. Ikaw na magwalis ng bahay. O gano'n. Huwag nating gawing excuse na hindi natin kaya o meron tayong kapansanan. Dati yun, ginagawa natin. Pero ngayon, hindi na dapat nagiging channel of God's blessing tayo ba? Hindi natin ginagawang excuse ang ating mga kapansanan. Yun po yung, dahil kapag if you keep on doing that excuse, makita mo, limitado din ang kilos mo, limitado din ang mararating mo. Dahil ikaw mismo ang naglalagay ng boundary sa iyong sarili. Dahil sinasabi mo, hindi mo kaya. Gets ba natin mga kapatid, ang ating mga sinishare natin? And ito po, if you remember, yung panahon po ng pandemic, meron po ako mga binabahaging balita tungkol po sa mga persons with disability na sila ho yung nagiging yung may mga donations na kailangan, sila ho yung nagbibigay pa sa sarili nilang kaparaanan. Nagagawa nila yung pagsishare ng blessing. So tayo din po, hindi ho para sa kanila yon, para sa bawat isa. And at the same time, yung nga po sinasabi natin na hindi lamang tayo, yung mga tao may kapansanan, everybody. Ang programa na ito is for everybody, for us to be a channel of God's blessing. Today, I would encourage also for us to, kung kayo po ay sumasabay sa ating programa, di ba sinishare namin sa inyo, gusto nyo maging partner ng ating radio ministry, totoo po yun. If you be a part of us, definitely alam namin, I'm confident, kung anong tinanim mo, meron kang aanihin. If you bless others, you will be blessed. So at the same time today naman, we ask you to say a prayer. Yung nga po kanina sinabi ko, say a prayer for Kuya Joas. Dahil operahan siya. Meron po kasi yung operasyon na dinaanan ni Kuya Joas ngayon, ay nadaanan ko rin po yun sa likod po ng liver. Tatanggalin po yung gallstone. Ako po, naging maayos. God has blessed me so much na naging maayos ang aking operasyon. Pero meron pong akong kilala na nadamay po. Meron na nakasama sa hiwa yung liver. Tapos, nagkaroon ng complications. And meron pa rin pong ibang mga bagay na hindi naging maayos sa operasyon.
So kailangan po mag-undergo ng another operations. So pag-pray lang po natin na maging maayos kay Kuya Joas yung kanyang operasyon. Can we, nga po sa oras na ito, let's be a blessing. Tayo po, sama-sama tayo. Hindi naman masama na if you remember somebody, meron po kayong kilala dyan na kailangan po natin itaas sa panalangin. Ipag-pray ho natin. Pero after we pray for Kuya Joas, samahan niyo po ko, ipanalangin po natin si Kuya Joas. Maraming salamat aming Diyos, aming makapangyarihang Ama. Sa oras po na ito ay aming pong dinudulog sa iyo ang aming kapatid, si Kuya Joas, na siya po ay admit na in preparation sa kanyang operations, sa kanyang gallstone. Father God, we pray that you would just bless him, na pumilos po kayo sa kanyang pagkakas. And thank you, Lord, that you would, Lord, thank you, Father God. Move back in his life, Lord. Thank you, Lord. He is a blessing to us. And we pray that you would just move upon his life. Lord, ginagamit po siya, ginagamit po si Kuya Joas. Pagpalain mo siya, Lord. Amin din po tinataas sa iyo, yung pa pong mga kapatid namin, mga kakilala namin, na meron pong mga kailangan ngayon. Meron kaming kailangan sa iyo. Pero, Lord, inuuna namin yung po tinuro sa amin ngayon sa araw na ito. Unahin yung kapakanan ng iba. So, amin silang tinataas sa iyo, Lord. Salamat na tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan. Pinupuri ka namin at pinabalik po namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba sa araw na ito. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat at papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, kung kayo po ay sinunod nyo, sumama kayo sa prayer at pinanalangin nyo ang iba, ang prinsipyo kasi niyan, kapag ikaw ay nanalangin sa iba, yung sinasabi mo sa Diyos, Lord, i-bless mo sila, samahan mo sila. Automatic na rin kung ano yung sinasabi mo para sa kanila, meron ka rin nun. Ibibigay din sa iyo ng ating Panginoon yun. If you ask God to bless them, definitely God also will bless you. It's because humingi ka na pagpalain sila. So, gano'n din po yun. Kung anong tinanim mo sa anihin mo. Ayan. Ito po, meron pa rin po tayong, kami din po ay gusto pa rin namin maging way of blessing sa inyo. Lately, meron pong mga kaibigan ng isa pong kakilala na nasawi, lumapit sa amin at sinabi nila, pwedeng magkaroon kayo ng Bible study sa amin. Ako po ay natuwa doon. So yun po, kailangan po natin gawin yun na maging daluyan po tayo ng pagpapala sa iba. Kung kayo po ay kailangan nyo po ng prayer po sa iba, ay kailangan po natin i-bless din po sila, mga kapatid. And at the same time, ang kailangan natin gawin ay ino-offer po namin ang aming sarili. Na kung meron kayong mga Bible study na kailangan, pwede po natin maging blessing sa kanila by blessing them. Blessing them, kapatid, by blessing them with our Bible studies. So kapatid, kung yung Bible studies natin, we open it to you. Bukas po ang i-open nyo po ang inyong Bible study. We open ourselves for Bible study. Pwede po kayo sumama lang sa amin. Anytime, just let us know. Pwede po kayo din dumalaw sa amin pong center. Diyan po sa number 4, Jimelina Street, sa Taguiguan, Zamboanga City. Nasa likod lamang po kami ng Cecil's Pharmacy ng Old Giwan Highway. Papunta ho ng Barangay Hall. Turn right po kayo, yun po yung Jimelina Street. Yun po, meron po kayong makita. And we would like to welcome you. And be a part of sa aming mga worship service. Sa Sunday po, meron po kaming 9 o'clock worship service. You are welcome to join us then. Sige po. Well, sa oras na ito, gusto din po namin pasalamatan si Kuya Roland
na nakikipagdebate sa akin sa radyo. Si Kuya Roland. Kuya Roland, abierto dito yung mic, tauyo. And we thank God for everyone who join us in this program. Again, ang programang ito ay hindi lamang po para dito sa Zamboanga o para sa Pilipinas. Ito po ay para sa buong mundo. Pwede po natin sila imbitahin sa ating Facebook Live. And pwede pa rin po natin imbitahin ang ating mga kababayan na makinig po sa iba't ibang programa ng ating himpilan. Kasunod po ng ating programang ito ay mapapakinggan nyo po yung Saturday edition ng Family Matters. Yun din po ay tungkol po sa mga miyembro ng pamilya na meron pong autism, meron po ibang mga kapansanan din. Ano po. So we would like to share it with you. And then after po ng Family Matters, nandyan na po yung Puwersa Nabal. So everyone is invited to listen. And yung pong Family Matters, Monday to Saturday po yan. And we hope to be back sa Friday edition ng Family Matters, me and Ate Daisy. So, dumating na po tayo sa oras na kung saan tayo po ay magpapaalam na. Sa ngalan po ni Kuya Roland Alfonso at ng himpilang DXAS. And in behalf of Kuya Joas Bokiren, ito po si Kuya Carlo na patuloy po nagpapaalala sa inyo na ang buhay natin, madami man yung crisis o madami man yung pagsubok na dinadaanan natin. Pero kapag Christ is in the center of your life, crisis has nothing to do with you. Mahaba pa ang hamon ng buhay, pero kayang-kaya natin pagtagumpayan dahil may kasama ka. Magandang umaga po. Happy weekend everyone and God bless you. Bye-bye. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.